Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lagi natin alalahanin, sa relihiyong Islam ay may dalawang kapestahan lamang na pinahintulutan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na marapat na kanyang ipagdiriwang. Unang-una, yung pagdiriwang natin sa Eidul Fitr o pagwawakas natin sa pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, yung pagdiriwang natin sa buwan ng Dzulhijjah. Ito lang ang kapestahan na pinahintulutan sa isang mananampalataya na mainam na kanyang ipagdiriwang itong dalawang Eid na ito. Bukod dito mga kapatid, ay wala nang mga kapestahan na ina-allowed sa atin sa relihiyong Islam, katulad ng pagdiriwang ng mga kuffar sa bagong taon sa December 25. Anumang mga pagdiriwang ng mga kuffar, ito ay matinding ipinagbabawal sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi natin iisipin mga kapatid, yung mga tao na mahilig sila magdiwang, ito yung mga pagkakataon na ibuhos natin yung kagustuhan natin sa pagse-celebrate. Dito sa Eidul Fitr at saka Eidul Adha. Yung mga tao na mahilig sila mag-celebrate, dito sana nila gagastusin ang kanilang kayamanan. Kasi minsan nababaliktad tayo eh. Bakit? Kasi may mga tao na pagsapit ng December 25, bagong taon, nakikisali siya sa pag-celebrate ng mga kuffar. Subhanallah. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na yon. Pero pagsapit ng Eidul Fitr, Eidul Adha, hindi mo man lang makita ang bakas sa kanila na sila ay natutuwa at nagdiriwang sa mga araw na yon o sa mga buwan na yon. Nakakalungkot isipin mga kapatid na yung mismong Eid natin ay hindi natin may pagdiriwang. Ito yung dalawang Eid na dapat na magdiriwang isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na alinsunod sa pamamaraan ng Islam at hindi tataliwas sa katuruan ng Islam. Pero ang nangyayari sa panahon natin ngayon, mas pinapahalagan pa ng ilang mga tao ang pagdiriwang sa December 25 o di kaya sa bagong taon o di kaya sa kanilang mismong araw ng kapanganakan. Maraming mga tao na ganun. Pati yung araw ng kanyang kapanganakan ay pinagdiriwang niya, subhanallah. Wala po sa katuruan ng Islam yun. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pinagdiriwang ang araw ng kanyang kapanganakan. At hindi na inutos sa kanyang mga sahaba, sa mga tabi'in at mga tabi-tabi'in na ipagdiriwang ang kanyang araw ng kapanganakan. At sino ka para ipagdiriwang mo ang araw ng kapanganakan mo? Sino ka rin na ipagdiriwang mo ang araw ng kapanganakan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o tinatawag nilang Maulidun Nabi? Nagse-celebrate sila sa araw ng kapanganakan ng Rasulullah. Yan yung mga gawain na lumalabas sa katuruan ng Islam na marapat na hindi tatangkilikin ng isang tao kasi nakakagawa ka ng kasalanan. Kapag ipagdiriwang mo yung araw ng kapanganakan mo, hindi mo alam kapatid na gumawa ka ng isang kamuhi-muhing kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, parangalan natin ang mga buwan na ito ay ina-allowed sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magdiwang, tayo ay mag-celebrate kasamang mga mahal natin sa buhay, kasamang mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin. Ito yung mga oras o mga panahon na nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang mapanumbalik natin yung pagmamahalan natin, yung pagkakaisa natin sa mga kapatiran natin. Huwag natin gawin sa araw ng mga kuffar na pagsapit ng December 25, bagong taon, nandun ka nakikita sa luneta na nakikisali sa mga kuffar. Subhanallah. Maraming mga tao na ganun. Kaya mga kapatid, layuan natin ang mga ganung gawain. Meron tayo sa pananampalatayang Islam at ito ang dakilain natin. Ito ang palakihin natin. Ito ang parangalan natin bilang bahagi ng pagsamba natin sa Allah at bilang pagpapatatag natin sa pananampalataya natin na hindi natin kayang gawin ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat natutuwa ka na, nalulugod ka na sa anumang ipinagkaloob sa iyo ng Allah at hindi ka nasisiyahan sa gawain ng mga kuffar. Dahil kapag ang isang tao ay hindi siya natutuwa sa anumang ipinagkaloob sa kanya ng Allah sa relihiyong Islam, ibig sabihin yan kapatid, unti-unti ka nang nililigaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na kung
habang naiibigan mo yung mga gawain ng mga hindi mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin nawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagsusumikap natin dito sa unang ikasampung araw sa buwan ng Dzulhijjah. Tanggapin nawa sa atin ng Allah ang mga mabubuting gawain natin kasama ang mga pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tipunin nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso katulad ng pagtipon sa atin ng Allah sa araw na ito. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.